Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwento na magbibigay sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni na Alicia at Luther. Tignan mo nga naman ang karma kapag gumawa ka ng masama sa isang tao. Wika ni Alicia habang nakatingin sa kanyang kaklase noong kolehiyo na nahaharap sa kasong plunder. Mabait siyang napangiti sa litrato ng babae. Mayor, tumawag po kanina ang daddy mo. Hindi ka raw po niya matawagan sa phone. Saka humingi po ang kapitan ng Sitio 3 ng suwestyon kay Dimago. Pagpukaw ng atensyon ni Alicia ng kanyang sekretarya. Thank you. Paki-coordinate na rin ang barangay kapitan sa Sitio 3. Pakisabi, ihatid na lang sa presinto si Dimago. Utos ni Alicia. Pagkalabas ng sekretarya niya, ay agad na siyang tumawag sa kanyang ama na isa namang abogado. Hello, Dad? Sorry, ngayon lang po ako nakatawag. Busy lang po talaga ako dito sa munisipyo. Ayos lang, sweetie. Kinukulitin kasi ako ng mami mo, tawagan ka. Panay kasi ang pag-aalala nito mula nang marinig ang balita tungkol sa kaso. Sabi rin ng mami mo na sana dito ka na sa bahay at huwag dyan sa kondo mo matulog. Balot ng pag-aalala ang tinig ng kanyang ama. Nabangiti na lang si Alicia dahil dito. Daddy, pagkasabi kay mami, naayos lang ako. Saka isa pa, nahuli naman na si Dimago, kaya wala na kayong dapat pang ipag-alala. Nak, mag-iingat ka pa rin. Hindi basta-basta ang nakadawit sa pangalan ni Imelda Dimago. Mag-abiso ka lang kung may hindi tamang nangyayari, okay? Hindi mo kailangan harapin ang problema nang ikaw lang mag-isa. Nandito kami ng kuya mo. Saka, umuwi ka na rin. Abay, anong oras na? At nandyan ka pa sa munisipyo. Pagpapaalala ng ama ni Alicia. Yes, Dad. Love you. Mag-ingat din po kayo. Sagot naman ni Alicia at ibinaba na ang tawag. Paglabas ng kanyang opisina, napansin niyang may kahon sa koridor. Kaya nilapitan niya ito para itabi sana. Ngunit pagbuhat niya sa kahon ay bigla na lang nagpatakan ang mga dugo. Mabilis na ibinaba ni Alicia ang kahon at nagpatawag ng security. Agad naman itong rumesponde sa kanya. What the bloody hell? Mahinang usal ng dalaga nang mabuksan ang kahon na may patay na pusa. Ganoon na lang ang gulat ni Alicia nang mag-ring ang cellphone niya. Hello, Lani? Mayor, nakatakas po si Dimago bago dalhin sa selda. Nag-iwan po siya ng note na papahirapan ka raw niya. Natatakot na tura nito. Paano nangyari yun? Papunta na ako dyan. Pagkasabi noon, agad na tumawag si Alicia ng pulis para i-report ang nangyari sa kanya. Hindi gaya ng ibang politiko, hindi nabilang si Alicia sa mga kurap at gahaman. Nakapagtapos siya ng kursong legal management at nag-umpisang maglingkod sa bayan. Sa 2 taon niyang serbisyo sa pagiging mayora, ngayon lamang siya nakatanggap ng death threat. Friend! Baka obsessed sa'yo si Imelda ha? Diyos ko! Baka ikapahamak mo yan, sis! Casual na saad ni Sarah, ang matalik na kaibigan ni Alicia. Napabuntong hininga ang dalaga dahil maski siya ay sang-ayon sa sinabi nito. Imagine, 6 years ago, para siyang engot na panay ang agaw sa akin ng mga bagay na hindi naman niya pinaghirapan. Kaya nga pati boyfriend mo, inagaw niya eh. Pero teka nga, wala na rin akong balita dun sa lalaking yun. Baka mamaya kasangkot siya sa death threat na ginagawa ni Imelda sa'yo. Eh di kulong silang pareho. Wala naman akong pakialam sa kanila. Kahit magsama sila hanggang impyerno. Hiwing sagot ng dalaga. Ngunit sa kanyang loob, ay may kung anong napapadasal na sana hindi kasama ni Imelda ang kanyang dating nobyo. Sis, wag mong sabihin may feelings ka pa rin natitira para sa kanya. Para sa ex mo, ha? Sabi na Sarah at napairap naman sa ere si Alicia. Ang feelings na natitira para sa kanya ay galit. Yun lang. Saka paano ba napasok ang ex ko sa usapan? Masungit na sagot ng Mayora. Sungit mo naman? Tara na kay Daddy. Kanina pa siguro naghihintay yon.
Natatawang tura na lang ni Sarah. Dumiretso sila sa kampo kung saan nagtatrabaho ang ninong ni Alicia. Pagkapasok pa lamang sa krame, ay panay asikaso na sa kanila ang mga sundalo at inihatid sa general. Matapos makipagbeso ni Sarah sa ama, ay nagmano naman si Alicia. Kumusta ka naman, Iha? Sino na ang nobyo mo ngayon? Mapagbirong tanong ng ninong ni Alicia. Wala yung boyfriend, Dad. Pihikan yan sa lalaki. Saka parang di pa nakaka-move on sa ex niyan. Natatawang sagot naman ni Sarah na pinukol ni Alicia ng masamang tingin. Kanino pa naman nagmana tong anak mo, Ninong? O si Sarah masyado? Ibinalik ni Alicia ang tingin sa general at bahagyang ngumiti. Ayoko pa po ng nobyo sa ngayon. Ang dami ko pa pong iniisip at kailangan gawin. Feeling mo naman dyan? 12 ba anak mo, sis? Kahit kalabaw ka, ah. May negosyo ka na nga. Pumasok ka pa sa politika. Yan tuloy, for the death threat ang hunting sa'yo. Tugon naman ni Sarah. Alam mo, kaya ako lang ang kaibigan mo kasi ganyan ang ugali mo. Nakangisi ng wika ni Alicia. Talaga, kaya nga ikaw ang kaibigan ko kasi magkaugali tayo. Nakasimangot namang sagot ni Sarah. Natawa naman ang general dahil sa nakikita niya sa dalawa. Kaya bago pa ito magsabong ay inawat niya na sila. Tama na yan kayong dalawa. By the way, tumawag sa akin ang daddy mo kagabi. Siguro naman, nasabihan ka na niya tungkol sa ipinunta mo rito, Iha. Formal na tanong ng general. Yes, Ninong. Ayoko sana kaso ayoko rin namang laging may pangamba si Mommy at Daddy. Don't worry, Iha. I assure you, nakilala ko ang magiging bodyguard mo. Kahit hanggang sa ma-resolve lang ang problema mo kay Imelda Di Mago. Kasama mo siya tuwing aalis ka. Kaya kung maaari, bigyan mo siya ng schedule mo para alam niya kung saan ka pupunta. No problem, Ninong. Sino po ba ang ma-assign sa akin? Saka kailan po siya mag-uumpisa? Nahinto sa sasabihin sa general nang makarinig sila ng katok mula sa pintuan. Sabay-sabay silang napatingin sa bagong pasok. Sumaludo pa ito sa ninong ni Alicia bago lumapit sa kanila. Alicia, this is Captain Luther Riolondo. Captain, this is my goddaughter, Mayor Alicia Atenso. Siya ang babantayan mo. Pagpapakilala ng general sa dalawa. Nakasuot ito ng Type A uniform at kitang-kita ni Alicia kung gaano ka-firm ang mga muscles nito sa katawan. May maliit na hiwa ito sa bandang kilay at hindi nakabawas sa gwapong itsura ng binata. Bigla na lang nabuhay ang galit, inis at lungkot sa kalooban ng dalaga. 6 years kong hindi nakita ang lalaking to. Sa loob ng ilang taon, namuhay ako sa pait at lungkot dahil sa taong to. Tapos ngayon, makikita ko siya at makakasama sa araw-araw. No bloody way. Turan niya sa isipan at humarap sa kanyang ninong. Wala na po bang iba, Ninong? Yung tapat po sana at hindi bastang nangiiwan sa ere. Kilalang kilala ko si Captain Riolondo, Iha. Tapat at maasahan yan. Nakangiting saad pa ng general. Magkakilala na ba kayo before? Hindi po. Mabilis na sagot ng dalaga at doon lamang siya dinignan ng kapitan. Ninong, kahit captain na lang po sana. Alam kong maraming trabaho ang gaya niyang kapitan. Ayoko naman pong mapahirapan kayo dahil lang kailangan may magbantay sa akin. Sabi niyo nga, maasahan niyo siya. Okay na po ako sa captain. Suwestyon pa ng dalaga. Ang request kasi ng daddy mo ay yung mapagkakatiwalaan ko at pinakamahusay sa serbisyo, Iha. Sana maunawaan mo na kaligtasan mo ang mas iniisip ko ngayon. Kapag nahuli na si Dimago, saka lang makakabalik si Captain Riolondo. Huwag kang maglala, Iha. Mabait na bata yan. Saka walang girlfriend. Kaya panigurado, ikaw lang ang iisipin niya sa oras ng trabaho. Marahang paliwanag ng ninong ni Alicia. Pigil tawa naman si Sarah sa sinabi ng ama nito. Habang pilit namang inaalis ni Alicia ang frustration sa kanyang sarili. No dare way. Kung sasabihin ko naman kay Ninong na ex ko yung pinagkakatiwalaan niya.
ay baka lalong ipilit niya to sa akin. Kung panay naman ang tanggi ko, baka sabihin naman ni Luther, may gusto pa ako sa kanya. Nakakainis naman. Napipikong saad niya sa kanyang sarili at hindi napigilang mapahawak sa kanyang noo. Walang nagawa si Alicia kundi tanggapin si Luther bilang bodyguard niya. Kaya sinama niya ito patungo sa trabaho. Good luck sa'yo, sis! Mas yaman na si Luther compare noon. Huwag ka masyadong pikon, baka isipin niyang hindi ka pa naka-move on. Pangaasar na bulong ni Sarah bago nagpaalam. Tigilan mo ako, Sarah. Baka ko nang babaril sa'yo. Bulong din ni Alicia. Pagkaalis sa Sarah, ay sina Alicia at Luther na lamang ang naiwan sa opisina. Sinubukang magtrabaho ni Alicia, ngunit hindi siya mapakali dahil nakatingin sa kanya ang binata. Pwede bang lumabas ka na lang? You see? Wala namang papasok dito sa loob kung makita ka sa labas. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Hindi naman tayo sigurado kung sa pintuan lang dadaan ng killer. Mainam na narito ako sa loob ng opisina. Iyon ang pinakamahabang sagot ng binata. Napabuntong hininga na lang si Alicia dahil dito. Pwede kayang wag mo akong tignan? Saka maupo ka. Hindi naman ako tatakas or what? Makakasama naman kita hanggang matapos ang office hours. Uwi ka ng dalaga at bumalik na sa pagsusulat. Anong masama sa pagtingin ko sa'yo? Napahinto si Alicia sa kanyang ginagawa at tinitigan sa mata si Luther. Hanap na mata yan. Diyan ako nahulog noon eh. Anong masama sa pagtingin niya? Marami. Kasi mas sa pipi ko na ko. Usal ng dalaga sa kanyang sarili. Walang masama, pero yung paraan mo ng pagtingin sa akin, parang ang OA na eh. Oy, ginagawa ko lang trabaho ko, Mayor. Wala akong intensyon na kahit na ano. Hindi na lang pinansin ni Alicia ang sagot ng binata. Bumalik na lang siya sa ginagawa at hinayaang titigan siya ni Luther. Ang bawat pagsulat at paghikab ni Alicia ay kitang-kita ng binata. Na hindi nagbago ang ganda at kilos niya. The moment na pinatawag ako na General para sa task na to, agad kong tinanggihan. Pero dahil si Alicia ang babantayan, pumayag ako. Handa akong saluhin ng balang tatama sa kanya. Uwi ka ni Luther sa kanyang sarili. Nang magtanghalian na, ay pinatawag niya si Lani para sabihin na huwag muna magpapapasok sa opisina. Isinubsob na lang ni Alicia ang kanyang sarili sa lamesa. Pero bigla siyang nag-angat ng tingin nang marinig na magsalita ang kanyang bantay. Hindi ka pa ba kakain? Ang trabaho mo, ang bantayan mo. Hindi yung gine-question mo ang ginagawa ko. Mataray na sagot ng dalaga. Hindi na nagsalita pa ang binata at hinayaang makatulog si Alicia. Kalahating oras bago tumunog ang alarm ng dalaga. Pagkagising niya ay may pagkain na sa kanyang tabi. Nangunot ang noo niya at tinignan si Luther. Sinong naglagay ng pagkain dito? Tanong niya sa binata. Seryoso namang napatitig si Luther sa kanya. Ang trabaho ko ay bantayan ka at hindi sagutin ang lahat ng tanong mo. Nagnalit naman ang ngipin ni Alicia sa sinagot ng binata. Gusto niyang ibato ang monitor sa pagmumukha nito pero nanahimik na lang siya at tinawagan si Lani. Hello? Sino naglagay ng pagkain sa table ko? Ako po, Mayor. Inutos po ng poking kapitan. Parang kinikilig pa si Lani sa kabilang linya. Asiwa namang pinatay ni Alicia ang tawag. Susubukan niya sanang magpa-deliver ng pagkain at ipamigay ang nasa harapan niya ngayon. Masayang ang grasya kung hindi mo kakainin. Eh di kainin mo. Tapos na akong kumain. Salamat sa concern. Napaawang ang bibig ni Alicia sa isinagot ni Luther. Kanina pa ako napipikan sa'yo. Pwede bang lumabas ka muna? Formal na turan niya. Trabaho ko, ang bantayan ka. Pwes, tanggal ka na sa trabaho. Magkalinawan tayong dalawa. Tatay mong tumawag sa kampo para hingin ng tulong ng ninong mo. Ngayong ako ang na-assign. Huwag ka naman sanang magpabigat at maging pratinela dahil sa pride mo. Gawin mong tungkulin mo. Gagawin ko ang trabaho ko. Bakit kasi hindi mo nalang tinanggihan
Nung inasign ka sa akin, hindi ba't mataas naman ang ranggo mo? Eh di sana, tinanggihan mo para hindi ka nakikipagtiyagaan sa akin. Napipikong sagot ng dalaga. Hindi ko kasi ginagamit ang posisyon ko sa pagpili ng trabaho. Sana maintindihan mo, Mayor Atenso. Pinalnasaad ng binata. Walang naisagot si Alicia, kundi mariing pikit at napahilot pa ng sentido. Ipinagdasal na lang niyang sana ay bumilis ang oras at makauwi na sa bahay. Sa oras nga na ihatid ni Luther ang dalaga, ay natapos na ang kanyang serbisyo. Hihintayin kita sa tapat ng… Naputol ang sasabihin ng binata dahil sinarahan siya ni Alicia ng pintuan. Wow, thank you ah. Sarkastikong wika ni Luther. Sa kabilang pintuan naman ay napahawak si Alicia sa kanyang sentido. Hindi niya gustong makita ang dating nobyo, kaya't dapat mahuli na si Imelda. Akala niya siguro mapapatawad ko siya dahil lang sa binabantayan niya ako. Kahit pasaluhin niya ang bala para sa akin, ay hindi magbabago ang pagtingin ko sa kanya. Manloloko siya. Inis niyang turan. Kinabukasan, paglabas ni Alicia, ay may kahon na kagaya noong huling padala sa kanya. Lakas loob na binuksan niya iyon, pero maduwal-duwal siya nang makita ang putol-putol na katawan ng hayop. Nangingilid ang kanyang luha at mabilis na tumakbo patungong elevator. Napatakbo naman si Luther sa direksyon ni Alicia nang makitang takot na takot itong tumatakbo. May kahon, Luther! May kahon ng patay na hayop! Umiiyak na sumbong ng dalaga at kusang napayakap sa binata. Nandito na ako, Alicia. Tana. Tugon ng binata at isinakay si Alicia sa kotse. Aakyat sana ang binata papunta sa condo unit nito nang hawakan nito ang damit niya. Dito ka lang. Huwag ka nang pumunta doon. Humihikbing pakiusap nito. Huwag mo akong iwan, please. Walang nagawa ang binata, kundi umupo sa driver's seat at tumawag ng backup para i-check ang kahong sinasabi ni Alicia. Pupunta pa ba tayo sa munisipyo? O gusto mo na ihatid na kita sa bahay niyo? Sa munisipyo na lang. Sagot ng dalaga at pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi niyang pigilan ang panginginig ng kamay dahil sa takot. Hinawakan naman ni Luther ang kamay ni Alicia, kaya't napatingin ito sa kanya. Isipin mong ginagawa ko to para kumalma ka. Alang-alang sa trabaho ko. Uwi ka nito habang nakatingin sa daan. Napatnanguna lang si Alicia. Kanina, yung nakita ko yung kahon. Sobra ako natakot. Naisip ko na baka nasa paligid lang yung killer. Tapos gawin niya sa akin yung kung ano yung ginawa niya sa hayop. Mahinang hikbi lang ang lumabas pa sa dalaga. Walang nagawa si Luther, kundi ang huminga ng malalim. Maging siya kasi ay natatakot sa kaligtasan ni Alicia. Kaya naman nakaisip siya ng isang solusyon. Kakausapin ko ang general. Kung maaari, mag-duty ako sa'yo 24 oras. Ha? Saan ka naman matutulog? Hindi mo na kailangan problemahin yun. Ang isipin mo na lang ay para sa kapakanan mo ang lahat. Napatingin si Alicia sa kamay ng binata na nakasayad sa kanyang hita. Tumingin siya sa labas ng bintana bago nagsalita. Pwede mo nang alisin ang kamay mo. Ayos naman na ako kahit papaano. Napaangat naman ang isang sulok ng labi ni Luther. Ngunit hindi ito nakita ni Alicia dahil iniiwas nito ang atensyon sa binata. Nang makarating sila sa opisina, ay agad na tinawagan ni Luther ang ninong ng dalaga. Kinuha nitong suhestyon niya at sinabihang subukang makiusap kay Alicia na kung maaari ay sa bahay siya nito makikitira. Sis, mukhang pabor na pabor ang lahat kay X ang sitwasyon ah. Imagine, sa iisang bubong kayo titira. Taray! May instant tagabantay ka na. May libreng papa ka pa. Kinikilig na tura ni Sarah. Kahit na alam ni Alicia na pinapakalma lang siya ng kaibigan, ay hindi niya maiwasang mapikon dito. Kanino ka ba talaga kampi, ha? Alam mo ang ginawa nila sa akin noon ni Imelda, di ba? Tapos ngayon, si Imelda na dapat nakakulong. Malayang malaya na ginugulong buhay ko.
Hindi mo ba naisip na baka magkakampi silang dalawa? Sa'yo ko kampi, sis. Pero kung wala kang tiwala kay Luther, sana magtiwala ka sa daddy ko. Hindi ka naman ipapahamak ng tatay ko, no? Tsaka, cherish the moment na lang habang single ka pa. Kailan ka ba lalandi? Kapag kulubot na ba yung singit mo? Hello? Sayang ang beauty. Wala ka bang pasyente sa klinik mo? Araw-araw ka na yatang nandito ah. Pag-iiba na lang ni Alicia ng usapan. Lumayas ka na at may gagawin pa ako. Concern ako sa'yo kaya ako nandito tapos pinapalis mo na ako kaagad. Gusto mo lang yatang masolo si Papa Luther eh. Aminin. Tukso ni Sarah na umani ng nakakamatay na irap ni Alicia. Paano ba yan? Nandito na si Mr. Dreamboy. Uuwi na ako kasi maghahanap din ako ng boylet. Paalam ni Sarah at kumindat pa sa kaibigan. Tanda akong maaga sa babaeng to. Tura ni Alicia sa sarili at inihanda ang lahat ng kanyang pangangailangan para sa Oplan Tuli na pupuntahan. Captain Rolando, sa team ko muna ako sasakay. Magkikita naman tayo sa mismong location eh. Hindi pwede. Sa akin ka lang sasakay. Diretsyong sagot ng binata. Napaubo naman si Alicia sa narinig. Bakit ang dumi ata ng utak ko ngayong araw? Kape lang naman ang nainom ko ha. Karamdam ko tuloy. Double meaning yung sinabi niya. Kulang na ata ako sa kumpisal. Ipinilig na lang ni Alicia ang kanyang ulo at bumaling ng tingin sa binata. Ngayon lang naman para makasama ko yung buong team. Saka pwede naman mag-convoy eh. Tumayo si Luther at nilapitan si Alicia. Sunod-sunod naman ang paglunok ng dalaga. Parang biglang nahigit ang kanyang paghinga dahil sa pagtitig sa kanya ni Luther. Kapag sinabi kong sa akin sasakay, sa akin lang. Maliwanag. Baritonong tanong nito. Okay. Sagot ni Alicia at ibinaling ang tingin sa computer. Bumalik naman si Luther sa kanyang upuan at pinagmasdan ang namumulang mukha ng dalaga. Matapos namang i-print ni Alicia ang lahat ng kanyang kailangan, ay pumunta na sila sa lokasyon kung saan gaganapin ang proyekto. Dok, salamat po at pinaunlakan niyo kami. Nakangiting wika ng dalaga at nakipagkamay pa sa doktor. Wala pong problema, Mayor. Sa totoo po ay masaya kaming makatulong sa mga kababayan natin. Halika't ipapakita ko sa iyo ang ibang kabataang nasa process na. Tugon naman ng doktor at dinala si Alicia sa mga operating room. Papasok na sana siya nang hilahin ni Luther ang braso niya. Sandali lang po, Doc. Hinarap ng dalaga si Luther. Bakit? May kailangan ka? Tumikhim muna si Luther at sinilip ang pasyenteng binatilyo sa loob. Kailangan mo ba talagang puntahan yung mga pasyente? Sisilip lang naman ako. Wala namang masama doon dahil kabilang sila sa proyektong to. Kasi mas mahihiya lang sila kung makikita ka pa. Isipin mo naman ang kapalaran nila, sana. Napatanga si Alicia sa sagot ng binata. It doesn't make sense. Kaya nga ako nandito para makita ang buong proseso. Kabilang yan sa ire-report ko. Mayor, tinutuloy yung mga yan. Anong ire-report mo? Pwede mo namang tanungin ng doktor sa proseso. Hindi mo na kailangan puntahan pang mga pasyente. Saka pwede mo rin namang kausapin yung tapos ng matuli. Marahang paliwanag ni Luther. Bakit mo ba pinapakialaman na naman ang trabaho ko? Mahinang tanong ni Alicia. Inilapit ni Luther ang kanyang bibig sa tenga niya. Hindi sa ganun. Pero makikita mo yung alaga nila. Sipin mo. Lalaki sila, Alicia. Ang layo na ng gap ko sa kanila. Ilang taon lang yung mga yan. 12 anyos. Walang mali siyang ganito sa trabaho ko. Captain Rolando. Balik na bulong ng dalaga. Ngunit hindi niya inaasahan ang kasunod na sasabihin ng binata. Sa mga ganyang bagay, walang bata-bata sa akin. Ayoko makakita ka ng alaga ng iba. Akin lang ang para sa'yo. Inis na bulong ni Luther. What? Malakas na sigaw ni Alicia. Kaya lahat ng doktor ay napatingin sa kanya. Agad namang kinumpose ni Alicia ang sarili at lumabas ng operating room.
Halika nga rito. Anong pinagsasabi mo riyan? Iritableng tura ng dalaga. Pigil ngiti naman si Luther dahil dito. Iniwasan ni Alicia si Luther sa buong araw sa proyekto. Lalo lang pumintig ang ulo ni Alicia nang maalalang makakasama niya ang binata maging sa off hours ng opisina. Nang matapos ang trabaho ni Mayora sa proyekto, tahimik na lang siya sa buong biyahe pa uwi. Sigurado ka bang ayaw mo sa kabilang unit? Available pa naman yun for rent. Saka 3 kayong magkakasama doon. 2 babae ata ang kasama mo. Dito ko ba ilalagay ang bag mo? Pagbabaliwala ni Luther sa sinabi ng dalaga. Tinatanong kita, gusto mo ba doon? Mas okay doon kasi 2 babae ang kasama mo. Kesa dito, na magtsatsaga ka sa sofa. May kama doon. Ayoko. Ako nang magbabayad ng renta, kung gusto mo. Maingat na hinawakan ni Luther ang palapulsuhan ni Alicia at kinabig ito papalapit sa kanya. Kaya kong bumili ng kahit 10 condo unit kung gugustuhin ko. Pero nandito ang trabaho ko at Alicia Atenso, ang pangalan ng babaeng gusto kong trabahuin. Nagkakaintindihan ba tayo, Mayor? Binitawan ni Luther ang kamay ng dalaga kahit hindi pa ito nakakasagot sa kanya. Pumasok na lang si Alicia sa silid niya. Sinampal-sampal ang pisngi. Umayos ka, Self. Hindi ka pwedeng kiligin. Dahil niloko ka ng lalaking yon, hindi pwedeng maging marupok. Kastigo niya sa kanyang sarili. Lumilipas ang araw na hindi pa rin nahahanap si Imelda at ang tao sa likod ng threat sa buhay niya. Halos masanayan naman ni Luther na palagi niyang nakakasama ang Mayora. Kahit na ipasok ng binata sa kanyang isipan na dapat ay compose lang siya palagi sa tabi nito, ay hindi niya maiwasang mawala ang pagiging professional kapag sila na lang. Himala at maagang nakatulog ang isang to. Uwi ka ng dalaga sa isipan. Lumabas kasi siya para uminom ng gatas kaya nakita niya si Luther na nakahiga sa sofa. Nilapitan niya ang binata. Sinundot ni Alicia ang ilong ni Luther para malaman kung tulog na ba talaga ang binata. Bakit ba? Nakita pa ulit tayo. Sana hindi na lang nagtagpo yung landas natin. Sana naging magkaibigan na lang tayo noon. Kaso wala na. Nangyari na lahat eh. Sabi ni Alicia sa natutulog na mukha ni Luther. Luwasin mo ng pagtingin sa akin. Napapikit pa si Luther habang nagsasalita. Kaya akala ni Alicia ay nananaginip ito at nilapit niya ang tenga para mas marinig niya ang sinasabi ni Luther. Kaya ganoon na lang ang gulat ng dalaga nang tumagilid si Luther at niyakap siya. What the? Akala ba ng mokong na to unan ako? For pet's sake? Sa ganda kong to, mukha na pala akong unan. Mahinang bulong ni Alicia at inalis ang matigas na braso ng binata. Imbes na makawala, ay mas lalo lang humigpit ang yakap sa kanya ni Luther sa dalaga. Kaya naman, hinampas siya nito. Aray naman! Angal ni Luther. Anong aray? Kulang pa yan sa'yo. Chancing ka. Inis na pinalo ni Alicia si Luther gamit ang unan. Pinagsasabi mo dyan. Nananahimik akong nakaiga dito eh. Anong chancing? Niyakap mo ako. Kising ka. Paano kita yayakapin? Kung nakadistansya ka, aber. Sino bang lumapit? Malay ko ba kung tao ka? Uunan ko. Ayan. Diyan ka naman magaling eh. Kapag may lumapit sa'yo, susunggab ka kaagad. Ang lalim naman ng hugot mo. Ikaw ata ang chancing eh. Tapos spaghetti na sando pa ang suot mo. Alam mong may lalaki na sa bahay mo. Tapos kung makapag-shorts ka at spaghetti na sando, kala mo ikaw lang ang tao. Napakurba ang kilay ni Alicia sa kanyang narinig. Hindi ka bisita rito. Actually, hindi ka nga welcome sa bahay ko. Trabaho mo ang bantayan ako, di ba? Nakakasakit ka na ng damdamin oh. Tama na yan. Dapat lang na masaktan ka. Kulang pa yan sa sakit na ginawa mo sa akin noon. Pigiluhang umalis si Alicia sa harapan ng binata. Wala namang nagawa si Luther kundi tignan lang si Alicia na pumasok na sa silid nito. Paano ba naman kami magkakaintindihan? Kung sa to'y mag-uusap kami, ay wala siyang ginawa kundi mangbulyaw at talikuran ako.
Nag-iisang babaeng gusto ko. Ang lakas pa ng amats. Kapag di ako nakapagpigil, baka makalimutan kong nasa duty ako at mahalikan ko na lang siya. Uwi ka ng binata at pilit na bumalik sa pagkakatulog. Nagising si Alicia na wala na sa silid si Luther at ibang sundalo ang nakaupo sa sofa. Good morning, Mayor. Bati nito sa kanya at mukhang nakahalata na may hinahanap siya. Sikap po ba? May inaayos lang po sa labas. Ibinili niya po sa akin na sabihin ko po sa inyo na maligo na raw po kayo at dilian niyo po. Teka nga, bakit hindi ka nakaharap sa akin? Takang tanong ni Alicia. Sabi po kasi ni Kap, kapag daw tumingin ako sa inyo na hindi maayos ang pananamit niyo, tatanggalan niya raw po ako ng mata. Mahal ko po ang mata ko, Mayor. Kaya kung maaari lang ay magbihis po kayo ng matino. Magalang na sagot ng binata. Sa kabilang banda, sinusundan ni Luther ang lalaking may dalang kahon. Pero bago niya pa ito natamaan, ay nasaksak na siya nito sa kanyang tagiliran. Tarantado ka. Siraksak mo pa ako. Mamaya makita ni Alicia to. Eh di nagalit pa yun sa akin. Inis na saad ni Luther at pinusasan ang sospek. Wala kayong makukuhang impormasyon sa akin. Marami kaming nautusan, kapalit ng pera. Kaya sisiguraduhin namin na mamamatay si Mayor Alicia. Banta ng lalaki. Walang nagtanong. Pilosopong sagot naman ng binata at tumiretso na sa presinto para makilatis ang lalaki. Sir, this is a big help para maresolba ang kaso. Sambit ng hepe ng pulisya. Napatango naman si Luther at bahagyang nangiwi dahil sa kanyang sugat. May first aid po ba kayo? Baka pwedeng mahiram. Captain, baka dapat siguro sa ospital mo na ipatahiyan. Mukhang malala na eh. Suwestyon ng hepe. Kaya ko to. Pahiram kahit Gaza. Nakangiting sagot ni Luther. Matapos gamutin ang sariling sugat, ay nagpalit siya ng itim na t-shirt bago bumiyahe patungo sa munisipyo. Pagpasok niya sa opisina, ay naroon ang bantay na inatasan niya para kay Alicia. Thank you, Sergeant. Makakabalik ka na. Formal na tura ni Luther. Kap, mukhang namiss ka ni Mayor. Kanina pa wala sa mood yan eh. Bulong ng sarhento bago lumabas sa opisina. Good morning, ma'am. Pasensya na kung umalis ako. May kailangan kasi akong ayusin. Saka nga pala, baka pwede tayong dumaan mamaya sa ospital. Para sana… Hindi kita tinatanong. Pwede bang huwag ka magsasalita kung hindi kita tatanungin? Malinaw ba, Captain Riolondo? Ang sungit. Ano? Yes, Mayor. Malinaw pa sa malinaw. Umabot ng gabihan na hindi nakakain si Luther, kaya halos namutla na siya dahil sa gutom at sugat niya. Hindi naman maiwan ang dalaga dahil baka mapano ito. Lang niyang pag-ibig to. Ikakamatay ko na ata ang pagmamahal dito kay tigasing Alicia. Napailing na lang siya sa kanyang sarili. Idaan mo sa bilihan ng gamot. May kailangan ako. Utos ng dalaga. Ngunit nagtataka ito nang mag-iba ang ruta ni Luther. Panay rin ang tingin nito sa side mirror at rear mirror. May problema ba? Kinakabahang tanong ni Alicia. Sinusundan tayo. Kaya bumaba ka dyan sa upuan mo. At kumalma ka lang. Liwanag. Sagot ng binata. Pinuksan ni Luther ang cellphone at nag-voicemail sa ninong ni Alicia. Sir, this is Captain Riolondo. Nasa sityo po kami. At sinusundan kami ngayon ng 3 puting sasakyan. I have a guess na wired ang cellphone ng client sa killer. Ang plano ko ay tapon ng cellphone niya at dediretso kami sa probinsya. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Over. Biglang nakarinig si Alicia ng sunod-sunod na putok ng barila, kaya lalo niyang isiniksik ang kanyang sarili sa ibaba. Mas natakot siya nang bumuntot ng baril si Luther at gumanti ng putok. Mas naging mabilis ang pangyayari at sumunod na lang ang dalaga sa kung saan siya dadalhin ni Luther. Namumutla ka. May sakit ka ba? Tanong ni Alicia nang maupo sila sa loob ng bus. Sumagot ka nga. Kinakausap kita eh. Manahimik ka muna at napapagod ako. Masungit na sagot naman ng binata. Makinig kang mabuti. Kapag baba natin sa bus, sumakay tayo ng tricycle.
At dalhin mo ako sa ospital. Malinaw. Huwag kang aalis sa tabi ko. Hanggang sa magising ako. Paliwanag ni Luther. At walang sabi-sabing hinagkan ang labi ng dalaga. Huwag kang maiinis o magagalit. Kahit ngayon lang. Kailangan ko ng lakas. Malinaw ba, Mayora? She's so stunned to speak. Hindi niya ina-expect ang lahat ng nangyari. Tinignan niya si Luther pero mukhang nakatulog na agad ito. Kanina lang para kami action stars na nakikipaghabulan sa bala. Tapos ngayong nasa boss, para namang nakarinig ako ng last will and testament. Ngayon, bigla na lang akong hinalikan sa labi ng bantay ko. Konklota niya sa isipan at napahawak pa sa kanyang labi. Babaliw na ata ako. Mahinang usal niya. Hindi alam ni Luther kung ilang oras siyang natulog. Nagising na lang siyang nasa loob ng isang puting silid. Agad namang hinanap ng mata niya si Alicia, pero wala sa paligid ang dalaga. Napamura na lang siya sa isipan at sinubukang bumangon. Bakit ka tatayo? Mamaya bumukay ang sugat mo. Napalingon naman si Luther sa pinto ng banyo at nakita si Alicia. Nakahinga naman ng maluwag ang binata nang makitang nasa maayos ang estado ng dalaga. Sandali, tatawagin ko ang doktor. Huwag na. Bayaran mo ang bilos at aalis na tayo. May pinatago kang pera sa akin? Napangis na lang si Luther dahil hindi man lang nagbago ang ugali ni Alicia sa kanya. Inabot niya ang wallet na naglalaman ng pera. Magbayad ka na doon. Ibili mo ako ng pagkain. Pagkatapos, huwag kang umangal, kakagising ko lang. Hindi nagsalita si Alicia at nilapitan lang si Luther. Buong akala ng binata na nasasampalin siya nito. Pero parang tinignan lang siya nito kung may sugat ba ang mukha niya. Anong ginagawa mo? Tinitignan ko lang kung may lagnat ka. Concern ka? Dapat pala, nagpasaksak pa ako sa braso. Pakalagaan mo na ako kapag marami ng tama ang katawan ko. Biro pa ng binata pero tinarayan lang siya ni Alicia. Alis na ako. Paalam ng dalaga. Napalawak ang ngiti sa labi ng binata. At least, concern siya sa akin, kahit na papaano. Nakalabas si Luther ng ospital matapos siyang mawalan ng malay ng halos 2 araw. Paglabas nila ng ospital ay tumungo sila sa lupa na pagmamay-ari ng matalik na kaibigan ng binata. Sa tingin mo, hanggang kailan tayo rito? Tanong ni Alicia habang pinapanood si Luther na nagluluto. 1 buwan? Hindi ko na rin sigurado. Pinakamabilis ng 1 buwan. Sagot naman ni Luther at naghain ng pagkain. Luther, nakita ko yung laman ng wallet mo. Hindi yan naabot ng 1 buwan. Paano tayo makakabalik kung wala na tayong pamasahe? Pamasahe ang naisip mo agad. Advance ang utak mo ah. Ako nga nasa ulamin natin bukas. Ang nasa isip ko. Ha? Paano na yan? Wala tayong kakainin yan. Kahit tipirin natin tong hinain mo, hindi pa rin aabot. Kaya bukas, maghanap ako ng trabaho. Ikaw naman, matuto kang magluto para may kainin tayo. Ayoko nga. Sa bahay ng mami ko, prinsesa ako. Tapos dito, tagaluto mo lang ako? No bloody way. Unang-una, wala ka sa bahay ng mami mo para magmaktol ka ng ganyan. Pangalawa, kung gusto mong mamatay sa gutom, wala ka. Alam naman siguro ng tatay mo kung gaano ka kaarte. What? Hindi ako maarte ah. Yes, you are. May isa ka pa palang choice. Kung gusto mo, ikaw magtrabaho at ako sa gawaing bahay. Mamili ka na ng desisyon. Mahal na prinsesa. Sarkastikong turan ni Luther. Oo na, turuan mo ako bukas. Napairap namang sagot ng dalaga. Paano nga palang sasabihin natin sa mga tao? Isha na lang ang tawag mo sa akin, tapos Luther na lang sa'yo. Nagtanong ka pa, kung may desisyon ka naman pala. Saka ayoko ng Isha at Luther ah. Malapit masyado sa totoong buhay eh. Siguro mas okay ang baby at dong. Yuck! Bakas sa mukha ni Alicia ang disgusto. Ayoko nga. Sasabihin ko sa kanila na magpinsan tayo. No, hindi ayos ang ganon.
Halata naman sa'yo may pagtingin ka sa akin. Kaya hindi pwedeng pinsan kita. Paniguradong sasamang tingin ng tao sa'yo. Kontra ng binata sa dalaga. Magugas ka ng plato Saka magtipid ka sa tubig. Magigib pa tayo bukas. Bagsak ang balikat ni Alicia habang nakatingin kay Luther. At anong gagawin mo lang? Ano ka, amo ko? Baka tatay ko nagpapasweldo sa'yo. Tapos gagawin mo akong alila? Daming sinasabi. Akin na ang plato. Inis na saad ni Luther. Pero bago pa siya makatayo, ay biglang sumakit ang tagiliran niya. Damnation! Maupo ka! Ako na maghuhugas. Hindi na hinintay pa ni Luther na matapos niya ang paghugas. Minabuti niyang mahiga na muna sa papag. Dahil kanina niya pa tinitiis ang sakit ng kanyang katawan. Laking pasalamat naman ni Alicia dahil hindi nila kailangan magsama sa iisang kwarto ni Luther. Pagsapit ng umaga, tinignan ni Alicia kung nakaluto na ba ang binata ng kanilang kakainin pero walang laman ang kaldero. Sinilip niya ang binata sa labas, ngunit wala rin naman ito. Kaya pinuntahan niya sa silid si Luther at napansing hindi pa ito bumabangon. Luther, kailangan mo na magluto. Wala pa tayong agahan. Saad ni Alicia pero walang narinig ang binata. Nilapitan niya ito at sinubukang gisingin. Pero ang init sa katawan ni Luther ang tanging napansin niya. Inaapoy ka ng lagnat. Anong gagawin ko? Bumili ka sa butika ng gamot. Tapos, bumili ka na lang ng lutong ulam at kanin. Nangihinang sagot ng binata. Lumabas si Alicia nang hindi niya alam kung saan talaga siya pupunta. Kaya nang makita ang babaeng halos kaedad niya, ay humingi agad siya ng tulong. Naging mabuti ang pagkikitungo ng babaeng nagngangalang Macy kay Alicia. Salamat sa pagsama sa akin, Macy. Okay lang ba kung tulungan mo akong iluto tong kanin? Nahihiyang tanong ni Alicia. Siyempre naman, Isha. Bakit naman kasi nakipagtanan ka pa sa asawa mo kung hindi ka marunong sa gawaing bahay? Eh di sana payapa ka na mamumuhay sa inyo. Pangangaral ni Macy. Nasa lababo pa sila ni Alicia at Macy nang lumabas si Luther. Wala itong pang-itaas sa damit kaya titig na titig si Macy sa katawan niya. Hindi naman nagustuhan ni Alicia ang nakikita kaya nilapitan niya si Luther at niyakap ito. Naku Dong, lumabas ka na naman. Sabi ko sa'yo sa kwarto ka lang para hindi ka mabinat. Nakangiting wika ng dalaga. Hi, Dong. Ako pala si Macy. Taga dyan lang ako sa kanto. Sabi ni Isha may lagnat ka raw kaya nagpapatulong sa akin. Baka sa tinig ni Macy ang kalambingan. Hindi pa nakakasagot si Luther nang magsalita naman si Alicia. Macy, pasensya ka na. Masama talagang pakiramdam nitong asawa ko. Kaya maaring umuwi ka na muna. Baka kasi mahawaan ka niya. Diba sabi mo kanina takot ka magkasakit? Ha? Hindi naman. Wala naman ako sinabing ganun. Tulungan na kita sa pag-akay kay Dong. Lalapit na sana si Macy nang uwatin ito ni Alicia. Kaya kong asawa ko. Makakauwi ka na. Maraming salamat sa tulong, Macy. Pagtatabuhin ito sa dalaga. Pagaling ka, Dong. Turan pa ni Macy bago isinara ang pintuan nila ni Alicia. Haliparot na babaeng yun. Balak pang kumalantaris sa may sakit. Kung marunong lang akong magsaing, di sana hindi ko na siya kinausap. Tinignan pa ni Alicia ng masama ang dinaraanan ni Macy. Anong nangyari? Wala sa ulirat na tanong ni Luther. Ikaw si Dong at ako si Isha. Nagtanan tayo. Kaya nagtatago tayo sa parents natin. Mayaman ako at mahirap ka. Nagmamahalan tayo. End of the story. Seryosong sagot ni Alicia na para bang hindi niya niyakap ang binata kanina. Nasaan yung gamot at pagkain? Tanong na lang ni Luther. Yan. Saka nagbili ako ng maraming itlog at bigas. Sinabihan ako ni Macy na bukas daw ang sakahan para sa kagaya mo. Mukha namang mababait ang mga tao rito base sa pakikitungo nila sa akin. Bukod sa mga babaeng kaedad ko na gaya ni Macy, parang gusto nilang sagpangin si Luther. Mababait ba? Bakit ganyan ang mukha mo? Mukhang mananakit ka ng kapitbahay Tanong ni Luther.
Ikinibit balikat na lang ni Alicia ang naging tanong ng binata at sinamahan itong magluto. Ilang beses na sinalo ni Luther ang talasik ng mantika dahil pabagsak ang bitaw ni Alicia sa itlog. Kaya sa huli, lalong nabinat si Luther. Ano ba yan? The more na dumidilim, lalo kang umiinit. Wala tayong jacket. Kinakabahan ang dalaga dahil baka magnisay sa lamig si Luther. Di ba kapag sundalo, hindi ka dapat sakitin? Bakit ka nalalagnat? Kapag ba sundalo, hindi na tao. Gusto sanang isatinig ni Luther pero wala siyang lakas na magsalita pa. Niyakap ni Alicia si Luther pero nanginginig pa rin ito. Kaya naman napagdesisyonan ng dalaga at tanggalin ang pangibabaw ng damit niya. May sakit siya kaya okay lang ang ganito. Kastigo niya sa kanyang sarili. I want more. Nahihirapang usal ni Luther habang nakapikit pa rin. Alanganing napatingin si Alicia sa binata at inaapoy pa rin ito ng lagnat. Bahala na. Naguguluhang usal niya at tinanggal ang pwedeng tanggalin. Naramdaman na lang ni Luther na may dumamping init sa kabuuan niya. Kahit papaano ay nabawasan ang panlalamig sa kanyang katawan. Mas inahigpit pa ng binata ang pagkakatampi sa kanya ng mainit na bagay. I badly needed. Ang init na to. Mahinang wika ng binata. Kinaumagahan, nagising si Luther na may nakapatong sa kanya. What the hell? Hindi makapaniwalang wika niya nang makita si Alicia na nakapatong sa gilid niya. Halos nakahubad ito at tanging bra at panty lang ang suot. Tinignan niya ang sarili at nabansing maski siya ay boxer na lang ang suot. May nangyari pa sa amin. Bakit wala akong maalala? Magkakaboner pa ata ako nang dahil sa babaeng to. Pinakatitigan ni Luther ang dilagang nakapatong sa kanya. Napakagat na lang siya ng labi nang unti-unting sumasaludo ang nasa ibaba niya. Dahil sa impit na ungol, nagising si Alicia. Napatingin ito sa kanya nang may pag-aalala sa mga mata. Bakit? Sobrang ganda ng babaeng to. Tumitingin pa lang siya. Parang satisfied na ako. Pesteng yawa. Turan niya sa isipan. Ayos ka lang? Giniginaw ka pa rin ba? Napamura si Luther sa kanyang isipan dahil sa sexy ng bedroom voice ng dalaga. Mabuti na lang at iniwan ko siya noon. Kundi, baka isang dosena na ang anak namin kapag ganyan siya ng ganyan. Napabuntong hininga ang binata at hinawakan ang bundang puwetan ng dalaga. Putya! Nahihirapang wika ng dalaga at napapikit pa dahil sa ginawa ni Luther. Alam kong may sakit ka, pero baka ako ang hindi makapagpigil kung hahayaan kita sa ginagawa mo. Bitaw muna, Captain. Pakiusap ng dalaga. I never see this coming, Lord. Ibigay mo na sa akin to. Piping dasal ng binata bago inalis ang kamay sa puwetan ni Alicia. Babango na sana ang dalaga, ngunit namali siya ng pagtayo, kaya lalong nadiin niya ang perlas sa tapat ng alaga ni Luther. Sabay silang napamura. Alicia, torture ba tong ginagawa mo sa akin? Baka bumuka ang sugat ko kapag patuloy kang gumaganyan. Apapatit na ang PC ko. Wika ng binata sa mababang tinig. Baka sa mata ng dalawa kung gaano nila kagustong angkinin ang isa't isa. Pero mas minabuti ni Alicia na magdamit at damitan ang sundalong kasama. Buhat nang gumaling ang lagnat ni Luther, walang nagsalita sa kanila tungkol sa nangyaring pagyayakapan. Sa isip kasi ni Alicia ay wala sa ulirat ang binata noong ginawa niya iyon. Nag-umpisa naman si Luther na magtrabaho sa sakahan nang nawala ang pamamaga ng kanyang sugat. Kaya si Alicia ang natili sa bahay. Bebe, maligo ka na. Nakangiting sambit ni Luther sa dalaga. Pupunta na sana si Alicia sa banyo nang marinig ang boses ng babaeng ayaw niyang makita. Dong! Dong! Tara na! Sigaw ni Macy sa labas ng pintuan. Napansin naman ni Luther na nag-iba ang timpla ni Alicia. Susunod lang ako, Macy. Sigaw pabalik ni Luther at pinakatitigan si Alicia. Kailan pa kayo naging close?
Nakataas pa ang kilay ng dalaga at nakapamewang. Gustong matawa ni Luther sa kanyang nakikita dahil nagmumukha itong misis na nagsiselos. Hindi naman kami gaanong close. Sinamahan niya lang ako kina Mang Kanor. Saka di ba ikaw nga ang rason ng pagkakilala namin? Kita naman ni Luther kung paano naging marahas ang pagtaas ng kilay ni Alicia sa kanya. Linawin ko lang Luther. Hindi babae ang pinunta mo rito. Nagtatago lang tayo, kaya tayo nandito. Kaya kung makikipagrelasyon ka sa taga rito, huwag mo nang tangkain kung balak mo lang ding iwan. Wala naman akong ginagawa. Dinawin mo na kagad kay Macy yun. Saka isa pa, anong sasabihin ng mga kapitbahay natin? Kung akalain nilang may something kayo ni Macy, di nagmukha naman akong kawawa nun. Kaya please lang Luther, kahit ngayon lang sana, magpakatino ka. Pinal na wika ng dalaga. Walang nagawa si Luther kung hindi ang mapatanong sa kanyang sarili kung anong nagawa niya ngayong araw at parang dragong sasabog si Alicia. Matino naman talaga ako, kahit noon. Katwiran niya sa kanyang isipan at saka lumabas ng bahay. Nang magtanghalian naman ay sinubukang magluto ni Alicia. Tinignan niya ang ginisang kamatis at adobong itlog na kanyang niluto. Mukha namang maayos ang mga to, bukod sa kanin. Sinipat pa ng dalaga ang kanyang sunog na sinaing. Iniayos ni Alicia ang lahat ng kanyang dadalhin bago pumunta sa bukid na pinagsasakahan ni Luther. Habang naglalakad nga ay panay-bati sa kanya ng mga taong kanyang madadaanan. Dahil sa likas na makatao si Alicia ay nagbabalik siya ng bati sa mga ito kahit na hindi lubos na kakilala. Ang mister mo bang si Dong ang ipinunta mo rito? Tanong pa ng ginang sa kanya. Opo, Nay. Nasaan po ba siya banda? Magalang na sagot niya. Abay, nandun siguro sa lilim. Mukhang kausap niya naman si Macy. Ang batang yun, biglang sumipag na magtanim dito sa bukid. Buhat nang maging kaibigan niyang iyong asawa. Para namang binuhusan ng mainit na tubig si Alicia at nagmamadaling nagpaalam. Namataan niyang nakikipagtawanan si Luther kay Macy nang nasa malayo pa siya. Pero nang makalapit siya, ay bigla na lang dumistansya ang babae kay Luther. Nandito ka pala, bebe. Anong dala mo? Marahang tanong ni Macy. Gusto sanang pumalakpak ni Alicia dahil sa galing umarte ni Macy. Pero hindi nagpatalo si Alicia at ngumiti rin sa babae. Pagkain para sa asawa ko. Halos idiin ng gusto ni Alicia ang salitang asawa ko. Ay, nagdala na ako para sa kanya. Sinabay ko na siya kay tatay kasi parang puro sunog ang niluluto mo. Baka magkasakit na lang bigla si Dong. Tura naman ni Macy. Suddenly, she felt threatened. Bakit ba ako nakikipagkompetensya sa babaeng to? Tanong ni Alicia sa kanyang isipan. Tinignan niya si Luther pero wala siyang makitang emosyon sa binata. Kalmadong inilapag ni Alicia ang kanyang dala at humarap kay Macy. Sobrang buti mo namang tao at napapaglingkuran mo ang asawa ko. Pero sana, maunawaan mong kahit anong lambing at luto mo sa kanya. Sa akin pa rin ang uwi niyan. Humarap naman si Alicia kay Luther. Ikaw naman, kung gusto mo ng luto ng iba, sabihin mo para hindi ako magpapakahirap magprepara ng kakainin. Kaya kong tiyagaan ang sunog kong luto. Kung gusto mo mula ngayon, sa iba ka na kumain. Inis na wika ni Alicia at napairap pa sa binata. Bebe, hindi naman sa ganoon. Huwag kang magselos. Ani Macy. Mangha namang napatingin si Luther kay Alicia. I never get that privilege from her. Kung pwede ko lang halikan ng babaeng to, nagawa ko na. Pero bakit nga ba hindi? Kung asawa naman ng ganap naming dalawa. Biglang nakakuha ng ideya si Luther at inakbayan si Alicia. Ipinaharap niya ito sa kanya at tinitigan. Tama ba si Macy? Nagsiselos ka ba? Hindi Pagtanggi ng dalaga sa kanya. Anong hindi? Halos umusok na yung butas ng ilong at tenga mo sa sobrang irita. Natatawang sambit niya. Magsasalita na sana si Alicia nang tawirin ni Luther ang pagitan nila. Hinalikan niya ito na para bang tunay silang mag-asawa.
Gulat pa siya nang pumikit si Alicia at hindi siya sinaway. There, wala kang dapat ikaselos. Uwi ka ni Lute nang mahiwalay siya sa dalaga. Parang nanonood naman ng K-drama si Macy habang nanonood sa dalawa. Akala ko, sa lepto ako mamamatay. Mukhang sa inggit pala. Maiwan ko na nga kayo. Tura ni Macy at lumayo sa kanila. See, wala namang nakakaselos. Paliwanag ni Lute. Pero parang nasa malayo ang isipan ni Alicia. Bakit mo ako hinalikan? Hindi tayo totoong mag-asawa na hindi nga kita boyfriend. Wika ni Alicia nang mapagtanto ang ginawa nila. Eh bakit din kumakakto ka dyan eh? Parang 3 beses tayong kinasal. Iniingatan ko lang ang imahe ko sa mga tao. Hindi ka isang mayor dito. Walang nakakakilala sa atin dito para maging malinis ang pangalan mo. Alam mo, Alicia, naguguluhan na ako sa mixed emotions na pinapakita mo sa akin. Gaya niyan, nagdala ka ng pagkain para sa akin. Di ba hindi ka nga nagluluto para sa sarili mo noon? Tapos biglang aasikasuhin mo ako ngayon? Ano bang ibig sabihin ng mga ginagawa mo para sa akin? May kahulugan ba yon o wala? Di ba nga nagpapanggap tayo? Grabe namang pagpapanggap yan, Alicia. Hindi na ata makatarungan. Hindi na makatarungan yung ginagawa mo. Sandalo ako pero hindi ako handa sa ginagawa mo. Diretsahin mo ako na wala lang lahat. Hindi yung umaasa ako na may pag-asa pa tayo. Inis na saad ni Lute. Anong sinasabi mo? Sa tingin mo, pagkatapos ng panulokong ginawa mo sa akin, babalikan kita na parang wala lang? Tignan mo nga, hanggang ngayon, mainit si Imelda sa akin ng dahil sa'yo. Napahila mo sa mukha si Lute dahil akma na namang tatalikod sa kanya ang dalaga. Hinawakan niya ang kamay ni Alicia at isinandal ang dalaga sa katabi nilang puno. Tatalikuran mo na naman ako. Kaya hindi natatapos ng issue mo sa akin eh. Hindi ka kasi marunong makinig. Nag-iigting ang panga ng binata dahil sa sobrang inis na nararamdaman. Sinubukang itulak ni Alicia si Luther, ngunit ikinulong siya nito at hindi nagpatinag sa pagtulak niya. Sisinungalingan mo lang ako. Kaya ganyan ka umasta kasi hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mong panloloko sa akin. Ikaw lang ang pinayagan ko sa buhay ko. Pero anong ginawa mo? Mabuti sana kung napakasama akong tao. Pero hindi, Luther. Ibinigay ko lahat para sa'yo. Anong sinukli mo? Iniwan mo lang ako. Pumatak ang luha sa pisngi ng dalaga, kaya hindi nagawang makapagsalita ni Luther. Marahang pinahid iyon ng binata at sa kanya niyakap si Alicia. Pakinggan mo naman ako, kahit ngayon lang. Pakiusap ng binata at idinikit ang noo sa dalaga. Alicia, mali lahat ng alam mo. Umalis ako noon dahil kailangan ako ng mami ko para sa company na nasa Europe. Nagkasakit si mami, kaya hindi nila nasikaso ni dad ang business trip. Nahinto ako ng 1 taon sa pag-aaral para maayos ang lahat. Sinubukan ko namang tawagan ka, pero block ng numero ko. Gumamit pa ako ng ibang number pero nagpalit ka na rin pala ng numero. Paliwanag ni Luther at mas sinigpitan ang yakap kay Alicia. Hinagkan pa nito ang noo ng dalaga na para bang kumukuha siya ng lakas. Bakit ang umiikot sa buong school ay nagtanan kayo ni Imelda? Humihikbing tanong ng dalaga. Wala akong minahal na ibang babae, bukod sa'yo. Nagulat na lang ako na isang araw, pagbalik ko sa Pilipinas, ay para na akong may nakakadiring sakit nang magkita tayo. Sorry kung pinanghinaan din ako ng loob at naisipan kong bigyan ka ng oras at espasyo para sa ating dalawa. Bakit ngayon mo lang sinabi to? Sa dami ng oras na magkasama tayo. Luther, natatakot na akong sumubok ulit. Ang hirap mo palang mahalin. Iniangat ni Alicia ang kanyang tingin sa binata. Doon niya lang napagtanto na maging ito ay lumuluhang kagaya niya. Iniisip kong baka nakalimot ka na sa nararamdaman mo para sa akin. Sinasabi ko lang to sa'yo ngayon para maalis sa isipan mong niloko kita. Pero Alicia, naisip mo rin bang nasaktan mo ako? Naisip mo bang magtiwala sa pagmamahal ko sa'yo? Kasi sa totoo lang,
Hindi lang ikaw ang nasaktan. Mahal kita eh. Mabait na nakangiti si Luther. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, kaya kitang mahalin kahit na hindi mo na ako mahal. I hope we can be friends kahit papaano. Hindi mawari ni Alicia kung dapat ba talaga siyang makinig sa sinasabi ni Luther. Matapos kasing magpaliwanag ng binata, ay bumalik na ito sa trabaho at iniwan siya. Walang nagawa ang dalaga, kundi bumalik na rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Bakit kailangan mangyari ang lahat na yun sa amin? Tanong ni Alicia sa kanyang sarili. Naiyak na lang siya sa frustration na kanyang nararamdaman. Napapaisip na rin siya kung sana ba ay nagtiwala siya kay Luther. Magtatagal kaya sila o baka hanggang ngayon ay sila pa rin. Gusto ko na lang umuwi at magpahinga. Nangihinang usal ng dalaga. Sa kabilang banda naman, patuloy lang si Luther sa kanyang pagsasaka. Paminsay, naiisip niya ang usapan nila ni Alicia kanina. Akala niya ata, hindi ko inakain ng sinog niyang niluto. Putik na yan. Kahit pa ang pakla ng lasang niluto niya, kinakain ko pa rin. Napabuntong hininga na lang si Luther. Sakto namang dumaan ang ama ni Macy at ngumiti sa binata. Dong, kumusta ka naman? Nito. Nabangiti na lang si Luther dahil dito. Ayos naman ho. Ito po, patapos na po sa ginagawa. Ika nga ni Macy sa akin. Nagdiskusyon daw kayo ng asawa mo kanina. Pagpasensyahan niyo na sana si Macy. Minsan lamang yun magkaroon ng crush sa tao. Kahit nga kung ama niya napapatingin sa'yo madalas. Balak sana namin pumunta sa balay mo para naman makausap si Bebe. Nahihiyang wika ng ama ni Macy. Huwag na ho. Kaya ko na po yun. Isa pa, nagkausap naman na sila kanina. Alam ko rin namang sinasama lang ako ni Macy sa pagluluto. Dahil sa awa niya sa akin. Tugon ni Luther. Dako, iho. Kung ako sa'yo lambingin mo palagi ang misis mo. Ay nako, maniwala ka. Masarap lambingin ang ganyan. Nakangiting payo ng Ginoo. Pag nilambing ko yun, baka ipakulong na lang ako nun bigla. Komento ni Luther sa isipan. Hayaan niyo po at susubukan ko yung payo niyo. Masungit lang si Bebe pero napakabait naman po nun kapag walang topak. Kung gusto mo, mamaya pwede kang sumama sa amin. May katuwaan kami ng mga taga-bukid. Baka gusto mong sumama kahit pampalakas lang ng loob. Paanyaya naman ng ama ni Macy pero agad nang tumanggi si Luther. Hindi na po. Mas gusto ko bang kasapin ang asawa ko nang di po ako nakainom. Nakangiting wika ng binata. Paano po ba yan? Mukhang mauna na po akong pauwi. Siguradong nakaluto ng asawa ko. Dagdag pa nito. Nang makauwi si Luther ay takas siya nang mapansing patay ang lahat ng ilaw. Kaya naman kinuha niya ang kanyang baril at dahan-dahang pumasok sa bahay. Mabilis na hinanap ng kanyang mata si Alicia. Nang makita niya rin ang dalaga, ay agad niyang itinago ang kanyang baril. Kanina pa kaya tulog? Tanong niya sa kanyang sarili. Pumunta na lang siya sa banyo at naligo. Pagkatapos ay pinagluto niya ang dalaga ng adobong ampalaya. Matapos siyang mag-asikaso, ay bumalik siya sa kwarto ng dalaga. Alicia, gumising ka na. Malambing niyang wika. Pinagmasdan niya ang mukha ng dalaga. Kahit noon pa man ay agaw pansin na si Alicia. Para kasi itong si Mama Mary sa sobrang ganda. Hindi mapigilan ng binata na pasadahan ng daliri ang mukha ni Alicia. Ang sama ko ata bilang sundalo. Isa pa, tungkulin ko si Alicia ngayon. Kaya wala akong karapatan sa ginagawa ko ngayon. Pero putik talaga. Nahihirapan si Luther sa kanyang sariling isip. Pakiramdam niya pa ay mababaliw siya kung sakaling hindi niya mahagkan ang dalaga. O isa lang. Paalam ni Luther sa natutulog na dalaga. Ngunit matapos ng isa ay nasundan pa ito ng 2, 3, 4 hanggang sa hindi niya nasundan ang sariling bilang. Nagising si Alicia na may dumadampi sa kanyang labi at kanyang muka. Hindi naman siya nataranta dahil kabisado niya ang nagmamay-ari ng body scent na kanyang naaamoy.
Nagdilat siya ng kanyang mga mata at kitang-kita niya ang pagbilog ng mata ni Luther. I'm sorry. I wasn't. Hindi na pinatapos pa ni Alicia ang pagsasalita ni Luther. Bumangon siya at hinalikan ito. Halata namang hindi inaasahan ni Luther ang ginawa niya dahil na out of balance pa ito. Kinuha nga ni Alicia ang pagkakataon para umupo sa tapat ng binata. I will take what I can get. Mapang-akit na tura ni Alicia. Naguguluhang tumingin sa kanya si Luther at napakunot noo. Ano? Let's enjoy these days habang nandito tayo at nagsisilbing mag-asawa. Malay mo, tayo pala talaga. Tapos way lang to para makilala pa natin ang isa't isa. Ang tanong lang, ay willing ka ba? Captain Luther Rialondo, aka Dong? Si Alicia ka ba talaga? Nananaginip pa ako. Huwag na sana akong magising kung panaginip to. Wika ni Luther at hinawakan ang pisngi ni Alicia na para bang sinusuri kung totoong Alicia ang kanyang kaharap. Hinagkan niya ang namamagang mata ng dalaga. Lagi ako nakahanda para sa'yo. Mayor Alicia Atencio. Kaya mo ba akong pagkatiwalaan this time? Nakakiting tanong ni Luther at idinikit sa kanya ang dalaga. Maling hindi kita pinagkatiwalaan noon. Kaya sana, hayaan mo akong maging sayo. Mas idinikit ni Alicia ang kanyang sarili kay Luther. Kaya nagtama ang iniingatan nila. Sabay pa silang napamura dahil sa ginawa niya. Tinawid ni Luther ang pagitan nila. Maingat ang naging bawat kilos ni Luther. Dahan-dahan niyang ibinaba ang duster na suot ni Alicia. Pakiramdam nga niya ay nasa langit na siya nang dinala ni Alicia ang kanyang kamay sa dibdib nito. Dom, baby. Nahihirap ang wika ng binata. Napangiti naman si Alicia. Sa itinawag nito sa kanya. Can you do me, baby? Tanong ni Alicia at inihain sa binata ang sarili. Walang pagdadalawang isip na pinagpalit ni Luther ang kanilang posisyon. Nagsalo ang dalawa sa apoy na matagal nilang binaon sa limot. Buong bukiran na halos ang nakarinig sa kanilang ginagawa, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagbigay atensyon sa posibleng makarinig. Hindi lamang isang beses nangyari kina Alicia at Luther ang pagsasalo ng kanilang katawan. Malaki rin ang naging epekto nito sa kanilang relasyon. Ganda ng gising mo, bebe. Nasaan na bang asawa mo? Tanong ni Macy. Kung masama nga lang ang modo ni Alicia, ay naisipan niya ng ihagis ang daladalang pagkain. Bakit ba? Gustong-gusto mo kong asarin. Masasakal na talaga kita. Kunwari ka pa dyan? Halata namang nabunutan ka ng tinik sa dibdib nang malaman mo na tibu ako. Wika ni Macy dahil kinatawan niya. Totoo ang sinabi nito. Kaya pala panay ang lapit ni Macy noon kay Luther ay para magpaturo sa pag-gym upang lumaki ang katawan nito. Pinagsilosan ka nga pala ni Dong nung nakaraan kasi panay raw ang dikit mo sa akin. Biro ni Alicia. Umarte namang naduduwal si Macy. Ayoko sa malaking dibdib. Tignan mo nga tong akin, halos kasabayan ng mga babaeng pinagpala sa lahat. Gusto ko na ngang ipatanggal eh. Baliw ka? Yun ang asawa ko. Puntahan mo ng tatay mo. Uwi ka ni Alicia at patakbong lumapit kay Luther. Bakit hindi ka nagpapayong? Mamaya magka-sunburn ka niyan. Reklamo ni Luther sa dalaga. Ayoko magpayong para parehas na tayong warm ang tone. Buwaba ka kaya konti para mapunasan kita ng maayos. Reklamo pa nito. Buwaba naman si Luther at hinayaan siyang gawin ang gusto niya. Pagkatapos sa punasan ni Alicia ang pawis ni Luther, ay inayos na nila ang tela na kanilang lalatagan ng pagkain. May dumi ka sa mata. Halika rito. Dalian mo. Wika ni Luther. Nataranta naman si Alicia dahil dito, kaya pumikit siya. Ito. Turan pa ng binata at nagkunwaring may kinuha sa mata ng dalaga. Saka hinagkan ang mapulang labi ng sarili niyang santa. Ikaw talaga. Ang dami mong alam. Natatawang saad ni Alicia at hinampas pa sa braso si Luther. Baka mamaya,
May makakita ba dyan sa kalokohan mo? Ay, pasaway ka. Ano naman po kung may makakita? Isa pa, mag-asawa naman tayo sa paningin nila. Kung inggit sila, di pikit. Pwede rin namang humanap sila ng lalambingin sa kanila. Sagot ng binata at tinagkan pa ng paulit-ulit si Alicia sa buong mukha nito. Sa kanilang pagsasama sa probinsya ay palaging napupuno ng lambingan ang kanilang umagahan, tanghalian at gabihan. Pero hindi laging pabor sa kanila ang tadhana. Nang akala nga ni Alicia na isang fairy tale ang kanilang istorya ay bigla na lang bumagsak ang langit niya sa lupa. Nasaan na naman kayang lalaking yun? Tanong ni Alicia sa kanyang sarili at sa kanilibot ang bahay. Lumabas pa siya sa pagbabaka sakali na makita niya si Luther. Pero ang nakita niya ay si Macy. Ang aga mong maligaw ah! Uwi ka nito sa kanya. Nakita mo ba ang asawa ko? Tomboy nga ako, kaya wala akong balak dyan sa asawa mo. Bakit sa akin mo pa hinahanap? Naiinis namang sagot ni Macy. Ay, tignan mo, baka siya yun. Napalingon na lang si Alicia sa tinuro ni Macy at nilapitan ito. Pero habang papalapit siya sa lalaki, ay nag-iiba ang pakiramdam niya. Good morning, ma'am. Reporting on duty, ma'am. Formal na bigkas ng sundalong minsan ang nagbantay sa kanya noong nasa Maynila pa siya. Nasaan ang asawa? Nasaan si Luther? Wala pong sinabi si Captain kung saan siya pupunta. Ang bili niya lang po sa akin ay, ingatan po namin kayo. Tinawagan niya po ang krami kaninang madaling araw para sabihin ng lokasyon niyo. Ipinapasabi rin po pala ni Captain na ginawa niya po ito para sa'yo. Paliwanag na wika ng sundalo. Walang nagawa si Alicia kundi ang sang-ayunan ang sinabi ng bago niyang bantay. Ngunit sa likod ng kapanatagan, hindi mamula sa isipan ng dalaga ang pagtatanong sa kanyang isipan. Paano niya ako nagagawang iwanan na lang ng basta? Ilang araw lang ay tinagal ni Alicia sa probinsya at bumalik na sila sa Maynila. Ang lahat ng kanilang nakilala ni Luther ay nagulat sa katotohanan. Ang iba pa nga ay nagalit sa kanila. Samantalang ang malalapit sa kanila ay patuloy lang ang unawang ibinigay sa kanila. Mayor, nasa kulungan na si Imelda Dimago. Bigay alam ng sekretary ni Alicia, pero parang nasa kawalan pa ang boss nito, kaya nilakasan niya ang pagtawag dito. Mayor! Mayor Alicia! Ano ba yan, Lani? Bakit ka ba naninigaw? Gulat na tanong ni Alicia. Kasi naman, Mayor, panay ang talak ko rito tapos di ka naman pala nakikinig. Ay, alam mo, Mayor, sumasobra ka na ah. Buwat nang bumalik ka galing sa probinsya nagkaganyan ka na. Mayor, 3 months na ang tulala ka. Ako nang nahihirapan sa'yo. Sunod-sunod na saad ni Lani at iniabot ang sobre. Iyan, ipinabibigay ng sundalong gwapo. Sabi niya huwag ka na raw magtampo sana. At salamat sa tiwala. Aalis na ako ah. Dapat pagbalik ko, nagtatrabaho ka na. Dagdag pa ng sekretarya. Kinuha ni Alicia ang sobre, saka ibinalik ang tingin sa tauhan niya. Sino bang boss sa ating dalawa? Ikaw, Mayor, pero sa loob ng 3 months, ako ang panay salo sa trabaho mo. Feeling ko nga, miyembro na ako ng pamilya niyo dahil sa akin na tumatawag ang mommy at daddy mo. Pero kahit ganon, love pa rin kita. Umayos ka na sana, babush! Patakbong umalis si Lani para hindi na siya mapagsabihan ng boss niya. Napabuntong hininga na lang si Alicia sa sinabi ng kanyang sekretarya dahil totoo ang lahat ng iyon. Buhat ng iniwan siya ni Luther sa probinsya ay parang tinangay na naman nito ang puso niya. Oh my God! Bahinang usal niya nang makita ang seal ng sobre. Galing ito kay Luther, kaya naman agad niyang binuksan. Meet me at SB Hotel. Be there at 19 sharp. Basa niya sa sulat. Sa kabilang banda, naghahanda si Luther para sa kanyang sorpresa kay Alicia. Pero nang bumalik sa kanyang sekretarya ng dalaga, ay bigla siyang nabalot ng kaba. Sir Luther, sabi ni Mayor na pagod na raw po siya sa inyo. Pinilit ko nga po siyang sumama pero ayaw niya po talaga.
Malungkot na wika ni Lani. Hindi ba? Akala ko okay siya. Sabi niya okay kami. Takang tanong ni Luther at tinigdan pa ang kasamahan na pinag-duty niya sa City Hall para bantayan si Alicia. Binayaran kita para siguraduhin mahal niya pa rin ako after ng kaso. Anong nangyari? Paano napagod? Alam mo, Captain, kahit bayad mo ko, hindi naman maaaring kontrolin ko si Mayor. Kahit nasabihan ko siyang hintayin ka at paalalahanan kung gaano mo siya kamahal, natural. Baka magsawa yun. Ikaw kaya sa posisyon niya. Pupuntahan ko siya. Desididong wika pa ni Luther. Paano mo siya pupuntahan kung umalis siya kasama ng kapatid niya? Pupunta sa parents nila. Kakaalis niya lang ng bansa. Check mo sa DFA. Advice lang ha. Hindi porket mahal ka ng babae, uubusin mo ng pasensya niya. Dagdag pa nito at tinapik ang balikat ni Luther. Napamura naman ng paulit-ulit si Luther at pinagmasdan ang kanyang surprise proposal sana. Sa loob ng 3 buwan, sinikap niyang magampanan ang kanyang tungkulin bago umalis sa serbisyo. Sinaalang-alang niya ang relasyon nila ni Alicia para rin sa kanilang hinaharap. Akala ko ba magtitiwala siya sa akin? Tanong ni Luther at pabagsak na napalahod sa sahig. Sobrang tanga ko. Para sa isiping, naiintindihan niya ako. Ang bilis naman niya magsawa at mapagod sa akin. Hanggang ganito na lang ba talaga kami? Umiiyak na tanong ng binata sa kanyang isipan. Sinubukan siyang lapitan ng kanyang kasamahan sa trabaho, pero pinagtabuyan niya ang mga ito. Hindi naman umalis ang kanyang inanyayahang bisita. Hinintay nila si Luther hanggang sa mapatawag na ito ng manager ng hotel. Sir, Pasensya na po pero kailangan niyo na pong umalis. Yung reservation po kasi sa time slot, kailangan na po nilang mag-asikaso. May kakasal po kasi ngayon. Magalang na wika ng manager. Hindi naman alam ni Luther kung magagalit ba siya o hindi dahil nagdadalamhati siya tapos papaalisin na lang siya sa sarili niyang venue. akala ko ba available to ng buong araw? Pasensya na po kayo kung nagbago ang usapan. Ang sabi niyo lang naman po sa akin ay 2 oras lang kayo. Sir, please lang, pakisettle na po ang payment. Kukuhanin din daw po ng ikakasal yung designs niyo. Babayaran na lang daw po. Dagdag pa ng manager. Para namang pinagbagsakan ng langit at lupa si Luther sa kanyang narinig. Miss, nakikita mo bang call off ang engagement ko? Tapos mamadalin mo ako sa bayad na parang tatakbuhan kita. Kahit pakikisama lang naman sana. Inis na tura ni Luther habang pinupunasan ang kanyang luha. Sir Luther, tara na po. Dumadating na kasi yung ibang bisita eh. Kamot batok na wika ng isang kasamahan ni Luther. Wala namang nagawa ang binata at lumabas ng desk. Pero pagkalabas niya, naroon ang kanyang ina at ama. Maging ang iba niyang kakilala ay naka-formal ang attire na papasok sa venue. Mommy, Dad, anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ni Luther. Pero bago pa nakasagot ang kanyang magulang ay tinabig na siya ng pamilyar na babae. Bakit ganyan ang ayos mo? Mukha kang na-scam. Mag-ayos ka dong, ang pangit mo. Uwi ka nito. Anong ginagawa mo rito? Naguguluhang tanong ni Luther. Aatad ng kasal. Natatawang sagot naman ni Macy at pumasok na sa loob. Gulong-gulo si Luther sa mga nangyayari. Maya-maya lang ay bigla na lang tumunog ang paborito nilang kanta ni Alicia. At kasabay noon ay tinawag ang pangalan niya. Please welcome the groom of our beloved, Captain Luther Riolondo. Ani ng MC at nagpalakpakan naman ang mga bisita. Dahil sa hindi alam ni Luther ang nangyayari, hindi niya na napansin ang dalaga sa kanyang tabi. Naramdaman na lang niya ang presensya nito nang kumapit ito sa kanyang braso. Alicia? Wala sa sariling usal ni Luther. Samantalang ang dalaga ay sa dulo lang ng venue ang tingin. Let's welcome the honorable woman of Sitio Datora, our darling, the one and only Mayor Alicia Atenso.
Masiglang wika naman ng MC. Bigla na lang dumami ang kamera na hindi alam ni Luther kung saan nanggaling. Namamangha na lang siya sa nangyayari at kung paano naging ganito bigla ang sitwasyon. Pakiramdam niya tuloy sa kanyang sarili ay masisiraan na siya ng bait. I hope this is not a shotgun marriage. Wika ng kapatid ni Alicia na si Attorney Alexandro. Nagtawa na naman ang ilang bisita, maging si Alicia. Pero si Luther ay parang nasa alapaa pa rin sa kanyang nakikita. Luther Riolondo, handa ka bang makasama sa habang buhay si Alicia Atenso? Paunang tanong ng abogado. Yes, Your Honor. Nakangiting wika ni Luther. Alicia Atenso, handa ka bang samahan si Luther Riolondo sa hirap at sa ginhawa? Muling tanong ng abogado. Yes, Your Honor. Sagot naman ni Alicia. Luther Riolondo, maaari mo bang pirmahan ang 4 na papel na ito bilang pananagot sa dalagang nasa tabi mo? Tanong ng kapatid ni Alicia at inaabot kay Luther ang papel. Para saan to? Tanong ni Luther at binasa ang title ng unang papel. Agreement of Body Dislocation. Pirmahan mo ang papers na yan bilang patunay na pinapayagan mo kami ni Dad na gulpihin ka kung sakaling walang hiyain mong kapatid ko. Lahat ng sasagot mo sa harapan ko ay bailable. Pero ang papel na yan hindi. Bago ko pirmahan ang marriage certificate nyo, dapat pirmado muna yan. Paliwanag ng abogado. Nagsulubong naman ang kilay ni Alicia dahil sa sinabi ng kapatid niya. Hindi na kailangan kuya. Dad, sawin mo kasi kuya. Sumbong pa nito sa kanyang ama. Tahimik naman ang buong panauhin. Tapos na. Ikasal mo na kami. Formal na wika naman ni Luther at iniabot sa kapatid ng dalaga ang papeles. Kung ganon, you may now say your vows. Nakangiting wika ng abogado. Bakit mo pinirmahan na hindi mo binasa yung papel? Angal ni Alicia. Kahit ano pang nakalagay doon, basta makasal tayo, go na go ako. Nakangiting sagot naman ni Luther. Paano naman nangyari ang lahat ng to? Balik na tanong pa nito. Nahuli ko yung isa mong tauhan. Actually, duda na rin talaga ako nung nakapasok sila sa City Hall. Hanggang sa kanina, bagong proposal mo, nagplano kami ni Sarah at kuya para rito. Tinawagan namin lahat ng pwedeng tawagan para maikasal tayo. Natatawang sagot ni Alicia. Maging ang mga bisita ay nakangiting nanonood sa kanila na para bang isang napakagandang sine ang ipinapalabas. Wow, I never thought about that. Sayang yung luha ko kanina. Ibig sabihin, kahit ang manager nitong hotel ay kakuntsaba mo. Tura ng binata at inalala kung anong nangyari kanina. Yup, lahat sila. Hinayaan kong umiyak ka para naman alam mo yung feeling na iniiwan. Aba, hindi lahat ng panahon ay lagi akong maiiwan. Gusto ko rin matry mong maiwan, no? Saka, kaya ako tinawagan si kuya para wala ka na ring takas sa akin. Wika ni Alicia at kinindatan pa si Luther. Magkukwentuhan ba kayo o ano? Mamaya na kayo magtsikahan. Save vows na muna. Saway ng abogado, kina Luther at Alicia. Nailing na lang si Alicia at muling hinarap si Luther. I will give my very best sa lifetime na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. I promise to be your shoulder when you need me. Pangako rin na hindi ako mapapagod na magtiyaga sa'yo. Pangako ko na ikaw ang natatanging pangalawa sa may kapal. Higit ka sa buhay at kaligtasan ko. Handa akong saluhin ang anumang bala. Baingatan lang kita. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagdarasal na ligtas ako ng Panginoon sa mga bala. Ikaw ring dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Mula nung nakilala kita hanggang ngayon, hindi nagbagong pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang sinag ng langat sa mundo ko. Pangako, iyo ko, Alicia Atenso. Mahal na mahal kita. Nakangiting wika, nagbinata. Pinagmasdan pa ni Luther
ang pinakamagandang babae sa kanyang mata. Nakasuot ito ng simpleng cocktail gown at light makeup. Ito ang babaeng dasal niya sa Panginoon noon. You may now kiss the bride. Anunsyo ng kapatid ni Alicia. Maingat namang kinabig ni Luther ang dilaga. He kissed her gently. Now, I pronounce you, Captain Luther Yolondo and Alicia Atencio, as husband and wife. Congrats, newlywed! Masayang wika pa ng abogado. Nagpalakpakan naman ang mga bisita at binati ang dalawa ng masigabong palakpakan at sigawan. Masayang masaya ang pamilya nina Alicia at Luther sa biglaang kasal ng mga ito. Matapos nga ang 9 na buwan, nanganak si Alicia ng kambal. Ang ganda at gwapo ng anak natin. Nakangiting wika ni Luther habang karga ang isa sa sanggol. Mamahalin at iingatan ko rin sila. Gaya ng pag-iingat mo sa akin. May emosyonal na sambit ni Alicia habang karga naman ang isa sa kambal. Buhat nga ng buwaba sa politika si Alicia ay wala nang gumagambala pa sa payapa at masayang samahan nilang mag-asawa. Bagamat may dumadaan na problema, ay hindi sila kailanman natibag nito. Sapagkat namuhay sila ng puno sa pagmamahal na ang sentro ay ang Panginoon. Wakas. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Camsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Ledad Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Eli, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Eli, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City,
Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean De Bes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean De Bes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna,
Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Not Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero,
Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video.